Ang ipis ay isang pangkaraniwang peste sa bahay na madalas nating nakikitang gumagapang sa mga basurahan at maduduming lugar. Ang mga nabubulok na basura at mga natirang pagkain kasi ang pagkain ng mga insektong ito. Kaya naman hindi katakataka nakadikit na ng salitang ipis ang pagiging madumi ng isang lugar. Bago natin simulan ang video na ito, huwag kalimutan mag-subscribe sa aming channel para sa mga health and love advice at huwag kalimutan pindutin ang bell button para lagi maging updated sa aming mga bagong videos. Dahil sa maduming pamumuhay ng mga ipis, hindi malayong kapitan ito ng iba't ibang mikrobyo at bakterya na makapagdudulot ng sakit sa tao, lalo na kung magagapangan nila ang mga malinis na pagkain. Narito ang mga karaniwang sakit na maaaring ikalat ng ipis. 1. Pagtatae o diarrhea. Ang pangkaraniwang sakit na maaaring makuha sa ipis ay ang karaniwang pagtatae o diarrhea. Dito ay dumadanas ng matubig at pabuluwak na pagdumi. Dulot ito ng ilang uri ng bakterya gaya ng Escherichia coli at Aeromonas species na pareho makikita sa ipis. 2. Cholera. Ang pagkain o inumin na kontaminado ng bakterya na Vibrio cholerae ay maaaring magdulot ng sakit na cholera. Ang sakit na ito ay nagdudulot din ng matinding pagtatae na kung hindi maagapan ay maaaring magdulot ng dehydration sa katawan. Ang ipis ay nakitaan din ng bakterya na Vibrio cholerae. 3. Typhoid fever. Ang typhoid fever ay isang malalang sakit na nagdudulot ng mataas at pabalik-balik na lagnat, pagdudumi, pananakit ng kalamnan, at paghihina ng buong katawan. Ito ay dulot ng bakterya na Salmonella na karaniwan ding makikita sa ipis. 4. Polio. Ang polio o poliomyelitis ay isang sakit na dulot naman ng impeksyon ng poliovirus. May dalawang uri ng sakit na ito. Ang una ay magdudulot ng paglalagnat lamang at ang pangalawa maaaring humantong sa pagkaparalisa at panliliit ng mga binti. Natuklasan din na sumasama sa mga ipis ang poliovirus. 5. Ketong. Ang ketong naman ay dulot din ng impeksyon ng bakterya na Mycobacterium leprae. Kapag ang bakterya na ito ay sumama sa pagkain kakainin, maaaring maranasan ang mga sintomas ng ketong gaya ng pagbabago sa anyo ng balat tulad ng pagkakaroon ng mga bukol-bukol, pamamanas, pag-umbok at pangungulubot. Gayon din ang pagkawala ng pakiramdam sa ilang bahagi ng katawan sa pagkakaroon ng sakit na ito. Maaari ding kumapit ang bakterya na ito sa mga ipis. 6. Urinary tract infection o UTI. Ang ilang mga bakterya gaya ng Alcaligenes faecalis, Enterococcus species at Klebsiella species na nakapagdudulot ng UTI ay nakita ring sumasama sa mga ipis. Kung ang mga ito ay sumama sa pagkain o inumin at nakarating sa daluyan ng ihi, maaaring magsimula ang pagkakaroon ng sakit. Magiging mahirap at masakit ang pag-ihi, o kaya ay magkaroon ng pagdurugo sa ihi kung may UTI. 7. Dysenteria. Ang dysenteria ay isang uri din ng sakit kung saan dumaranas ng lagnat, pananakit ng sikmura at pagtatae na maaaring may kasamang dugo. Dahil ito sa pagsusugat at pamamaga ng mga lining ng bituka dahil sa impeksyon ng bakterya na Shigella dysenteriae. Ang bakterya na nabanggit ay maaaring dalhin ng mga ipis. 8. Matinding pananakit ng tiyan o gastroenteritis. Ang ilan pang uri ng bakterya na maaaring dala ng ipis ay Alcaligenes faecalis, Proteus mirabilis, Pseudomonas species at Salmonella species. Ang mga ito ay pare-parehong makapagdudulot ng pamamaga sa lining ng sikmura o gastroenteritis kung saan makakaranas ng matinding pananakit sa tiyan. Nag-enjoy ka ba sa video ito? Please hit the like button and subscribe sa aming channel para sa iba pang video tulad nito. Salamat sa panonood!